Salgado, good morning. Nakikiramay ako at ang buong San Dionisio sa malagim na sinapit ni Carlos at Cynthia. Tigilan na natin ang pagkukunwari, Leandro. Bakit mo pinapatay si Carlos? Isinusumpa ko, Romina. Hindi ako o sino man sa pamilya ko ang may kinalaman sa pagkasawi ni Carlos at si Cynthia, 10 ng kanyang mga kasama. Kilala kita, Leandro. Bilang isang retired justice ng Supreme Court, alam mo ang halaga ng katibayan. Bago ka magparata o maghusga, kanino? Higit na matagal ang pagkakakilala ko sa iyo kaysa pagiging husgado, Leandro. Iwanan muna niyo kami. Mayroon lang kami pag-uusapan. No. That's not necessary. Hindi kailangan. Maraming kabuktutang nagaganap sa likod ng nakapinid na pinto, lalong-lalo na sa mga opisinang kagaya nito. Maring nga sabihin ko ngayon, babalik ta rin lamang bukas. I need witnesses. Kailangan ko ng mga testigo. Congressman Perino, kaya ka ba nandito para maging witness din? Tagapamagitan lang ako, Governor. Meron ba akong may tutulong, Justice Salgado? Gusto ko lamang makasiguro na walang magaganap na gulo o karahasan habang nakaburol ang mag-asawa at hanggang sa mailibing sila. Sa gobyerno lokal, ipinangako ko na kaya namin sugpuin ang anumang karahasan. Kami ang biktima ng karahasan. Pareho tayo naging biktima ng mga pangyayari. Maaari. Pero iisang bagay lamang ang malinaw sa lahat. Sa lahat ng tao. Ikaw ay buhay at ang mag-asawa ay patay. At ang aking 2 apo ay walang ina at walang ama. Ay, Kuya Val, welcome back to San Dionisio. Saan si Utol? umalis bakit? Meron din siyang bibigay sa akin pera eh. Wala siyang sinabi sa akin. Oh, baka naman pinagbabawalan mo siyang bigyan ako ng pera. Kuya Val, ang tingin mo sa akin? Pwede ba bumalik ka na lang mamaya? Teka lang. Bakit parang tinataboy mo yata ako? Hindi, nakita mo na nakaganito ako eh. Bumalik ka na lang mamaya. Teka, bakit? Hindi pa pwede magkita sa loob? Alam mo, ang kulit mo, hindi ka ba marunong makaintindi? Talagang hindi pa rin maalis sa pagiging matapobre yung mga Montemayor. Ha? Mga ilang taong mobilize natin kung sakasakali. Dad, mga 20,000 po. Pati mga barangay chairman nag-commit na rin. Pwede pa nating iangat yung dad ng mga 40 to 50,000 kung talagang tatrabahuin natin ang gusto. But I think 20,000 will be enough. Hindi mapupuno ang San Dionisio Stadium ng 20,000. Sinong pumupondo sa kilos protesta? Saan sila kumukuha ng pambili ng mga telang itim? Pang-upa sa mga sasakyan? Sound systems? Saan? Donation daw po ng mga volunteers na. Yun ang propaganda ng mga kalaban. Ernestina, puro bayaran ang mga yan. Pero pinababayaan po natin ang kilos protesta. Baka isipin ng mga kakampi natin, humihina na tayo at lumipat sila sa kabila. Kapag pinigil natin ang kilos protesta na yan, lalong sasama ang image ni Dad. Ipagbawal man o hindi ang mga rally, masama pa rin si Leandro. Tama. De, banatan na natin sila. No. No violence. Ako ang bahala dyan. Go. Bibisita ba ho tayo sa bulo? Sir, I think delikado po yan. Dadalaw tayo. Dad, isang security nightmare yan. Isang siraulo lang ang bumato dyan, magkakagulo na yan. But it is a PR coup. Pero sir, paano kung may kumanti sa isang security nila mula sa taga sa atin? Malaking gulo po yun, Governor. Nakapag-desisyon na ako. Dadalaw tayo. Ako na rin ang magmimisa sa libing sa Makalawa. Salamat ho, Monsignor, at pinayagan ninyo kaming makapagburol ng ganito.
Balita ko si Leandro ang nagpa-renovate nitong simbahan. Ang simbahan ito ay para sa lahat. Hindi nag-iisang taon may-ari nito. Ang sa akin lang, sana walang gulo. Monsignor, ilang araw sa Maynila na higit pa rito ang dami ng tao, hindi nagkagulo. Kung magkakagulo man, tinitiyak ko sa inyo na hindi sa amin manggagaling yon. Nakikiramay ko. Ako si Dindo Amparo. Marami ho dito sa taga San Dionisio ang galit na galit sa nangyari sa mamit daddy ninyo. Kaya lang ho sana namin ng gulo. Bali nang may magalit. Huwag lang yung may gulo o karahasan. Iisa lang naman yung pinag-uugatan ng kasamaan dito. Ang mga Montemayor. Gusto lang sana namin malibing na maayos si Mama at Daddy. Ayaw namin may maiwan na alaala ng kahit na anong insidente ng karahasan. Naunawa ko yun. Pero mas lalo kong naiintindihan ng pagdurusa ninyo. Dahil pareho tayo naging biktima. Sige, salamat. Baka naman may nasabi kang hindi tama. Sinabi ko lang sa kanya na umalis na siya. Nakatapis lang ako. Mahali naman kung papasukin ko siya rito. Ganun lang yun pag naiinsulto. Ano bang perang habol niya sa'yo, ha? Wala. Perang pinunta niya dito. Wala naman ako pinangako sa kanya eh. Ang sabi ko lang naman sa kanya noon, pag nandito na ako, maluwag-luwag ako, abot-abutan ko siya. Bastos. Ako marunong ako makisama eh. Pero pag binastos ako, bastos din ako. Kaya mo, kakausapin ko. Huwag mo na kausapin. Pagsabihan mo. Peace broker lang ako. Tagapamagitan. Peace broker. Sino naman ang Poncio Pilatong naghirang sa iyo para mamagitan? Nagboluntaryo ako dahil alam kong gagamitin ang sitwasyon ng ilang siraulo dyan para magkagulo. At ayaw natin yun, di ba? Tingnan mo yan. Nakikipagkita ka sa kanila na hindi ko man lang nalalaman. Leandro, ginagawa ko ito para sa iyo. Bakit? Hinirang ba kita para gawin mo yon? Para sa akin? Leandro, mahirap kalaban ng patay. Kailangan mautak tayo. Mautak? O inuutakan mo ko? Leandro, I'm still your man. Nasa panig mo pa rin ako. And you still can count on me. Well, I certainly hope so. Ready na ba mga tao natin dyan? Over? Okay. Dad, alam na nila lahat pupunta tayo doon. Pero madaming tao daw po. Dad, hindi advisable na magpunta tayo ron dahil hindi tayo secured. Ang security natin eh malabo. Sino mang kung magtatangkang patayin ako o kayo? That would be foolish. Come on, let's go. O, standby na. Nandiyan na si Governor, ha? Ano sabi ni Mayor? May mga supporters ba tayo rito? Dad, opo, sabi niya, join daw tayo ng mga supporters natin dito.
I-confirm mo muna kay Mayor. Eh, Dad, kanina ko pa tinatawagan, hindi naman sumasagot eh. Feeling ko hindi naman niya nagawa. Punyeta, siya dapat sumalubong sa atin dito. Wala ba siya? Wala nga, Dad eh. Maski assistant niya, wala din, oh. Bumaliktad na yata ang ikot at camera. Radyohan mo si Alberto. Sabihin mo sa kanya na sila muna ni Ernestina at Iluminada ang bumaba ng kotse at pumasok sa simbahan. Opo, Dad. Rosa Stambuli, Rosa Stambuli. Roger Rosas. Sabi ni Daddy, kayo ni na Ernestina at Tita Iluminada ang unang bumaba ng kotse at masok ng simbahan, over. Sige, copy that. Tambuli. Rosas. Malabo nito. Back to home base tayo. Narinig niyo, back to home base tayo. Copy. Dad, mukhang mapapahiya tayo sa loob. Okay, sa tactical retreat. Babalik tayo sa home base. Ano nangyari, kuya? Binugbog na yung asawa. Tinakot mo raw siya eh. Dugong Montemayor para niyang hayop mong asawa. Ikaw raw na ang bastos, kuya eh. Pinaniniwalaan mo siya? Porke nakating ka na mayaman. Pati kapatid mo, pinagdududa mo na? Hindi naman usapin ko na may pera o wala eh. Kung talagang mali ka, kahit sino ka pa, dapat tanggapin mo mali ka. Noon, ang lahat ng Montemayor sa'yo masama. Ngayon, porke nakating ka rin sa Montemayor, iba na ang sinasabi mo. Ito nga pala yung pera. Kompleto na kaya yung mga gamit? Oh, saan kayo pupunta? Babalik na Maynila. O tara na, ano pang hinihintay natin? Ayoko na maipit pa sa kaguluhan dito. Daddy, Yes. may nasagap na balita si Panfilo. Ano yan? Kakaroon daw po ng noise barrage pagkatapos ng libing. Aharangan lahat ng mga daan. Hindi nila pwedeng gawin yun. Naka-red alert ang mga pulis. Elaine, Sir. ikaw nang bahala mag-asikaso mag-ina habang nasa ospital si Rosa Camila. Yes, Governor. Dad, alis na po kami. Mag-iingat kayo. Opo. O ikaw din. Sabi kasi ni Gov, Bakit na naman nga? kasi magkakaroon ng press conference, Alicia, at kailangan kanya doon para ipaliwanag sa press yung epekto kay Rosa Camila nung nangyaring trahedya. Gagamitin na naman niya yung bata. Alicia, huwag ka na naman mag-isip ng ganun. Ano, iiwan ko na naman dito si Rosa Camila? Marami namang bantay eh. Kang mga yan, pagkatapos mong pakainin at bigyan ng pera, kakampi pala sa kalaban ng mga hayop. Karamihan naman sa mga yan, puro mga dayo rin eh. Ma'am, masyadong maraming tao, hindi tayo makadaan. Babain mo! Ano? Di ba yan dyan? Kain na! Nag-radyo na Gov ang mga bodyguards papunta na daw ho rito. Yung mga press, darating ba? Baka daw ma-delay dahil sa hindi sila makalusot sa mga daan sa dami daw ng demonstrators. Oh boy. This situation is getting worse. Hope it gets Kamusta better. na yung inutos ko sa'yo? Ayos na ho lahat. Naka-standby na mga tao para sa anumang mangyayari. O ganito, Panfilo. Pumunta ka dun sa libingan. Makiusyoso ka dun. Mag-report ka na lang sa akin, ha? Sige po. O sige, mag-ingat ka. Ipit na tayo.
Wala na bang ibang daan, Emil? Wala na. Eh, makapaglibing na kaya tayo. Sumama tayo. Ako na ba? Alicia, hinihintay ka sa Kapitolyo. Baka pag lumalabas ka pala ng sasakyan, kuyogin ka na ng mga tao. Buong bayan yata ng San Dionisio papunta na ng sementeryo eh. Kahit man lang isa sa amin pumunta doon para mabawasan ang galit kay Leandro. Hindi maiibsan ang galit ng tao lalo kapag sumama ka na sa libing. Kumbinsido sila na sigwa pa may kagagawan. Kawawa nga si Governor eh. Matahimik pa kaya ang San Dionisio katapos ng mga pangyayari doon. Paglasanan natin ang paghahari ng karahasan at pang-aapi! Panahon na para bigyan ng katarungan ang lahat ng inapi! Sa tulong ninyo, masusupil natin ang halimaw ng katiwalian at ang salot ng karahasan na pinairal ng mga pumaslang kay Congressman Valiente at sa kanyang asawa na si Cynthia nung sila ay nabubuhay pa. Valiente! 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 Kaya ngayon, narito ang anak ni Carlos at ni Cynthia Valiente. Ang aking apo na si Carlito tatayo rito sa inyo at hihingi ng tulong sa inyo. Carlito! 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 Nagdadalmahati po ako sa pagpanaw ng aking ama. Ngunit di ko tatalikuran ang nasimulan na ng aking ama. Kahit anong mangyari, mananatili at mabubuhay ang nasimulan na ng aking ama na si Congressman Carlos Valiente. Kaya mabuhay si Congressman Carlos Valiente! Mabuhay si Congressman Carlos Valiente!